Nakaraan po na pag-aralan natin yung ating biblical history ng ating Christian Education for Children. Ngayon naman po, itutuloy natin ito ang ating biblical and theological foundations. Number 1 is understanding the role of children in the Bible. So, basahin ko po ito. In order to effectively minister to children, it is important to understand the role children play in the Bible. Although children may not hold significant societal position, the Bible emphasizes the importance of children and their spiritual potential. Jesus himself demonstrated the value he placed on children by saying, "Let the little children come to me and do not hinder them." Ito po yung sinasabi po, 'di ba, sa Matthew chapter 19 verse 14. Scripture teaches that children are not second-class citizens in the kingdom of God, but rather they possess the capacity to understand and respond to God's love. Recognizing and valuing children's unique role in the Bible is vital for effective Christian education. So, as a Christian education teacher po, sa ating lahat na naririto, we must understand the role of children in the Bible. Amen po ba? So, sa atin po bilang Christian education teacher, kailangan po malaman natin na kung ano ang kahalagahan ng mga bata sa Biblia. Tama po ba yun? Sapagkat sabi niya nga po, sabi ni Jesus mismo, sinabi niya, "Let the little children come to me and do not hinder them." Even Jesus, pinakita niya po sa atin yung kahalagahan ng mga bata, na maging siya ay ayaw niyang hadlangan ng mga tao ang paglapit ng mga bata sa kanya. Sa loob ng bahay-sambahan, kailangan maipakita din natin na pinapahalagahan natin ang bawat bata. Ano man ang estado nila, ano man ang ugali nila, ano man yung sitwasyon ng kanilang buhay, ipakita at maiparamdam natin sa mga bata na mahalaga sila sa atin, katulad ng pagpapahalaga ni Jesus, na importansya ng buhay ng mga bata, di ba? Bagamat minsan hindi masyadong pinapahalagan ng ating bansa, ng ating community o ng society yung ibang mga bata o yung mga paslit pa lang, kailangan tayo mismo na mga mananampalataya, maipakita natin na tayo yung nag-uumpisa na ma-recognize sa kanila, sa ating community, bigyan sila ng kahalagahan, give them respect too. Meron nga ako napakinggan, sabi daw nung isang magulang, sabi niya, habang nag-uusap yung mga matatanda, sabi nung may isang bata nagsalita, at sabi nung mami, sabi niya, "Huwag kang sasabat kapag nag-uusap ang matanda." Sabi naman ng bata, "Bakit ganun, mami?" Sabi niya, "O daddy," sabi niya, "kapag nag-uusap yung mga matanda, hindi pwedeng sumabat ang bata. Pero pag nag-uusap ang mga bata, sabat ng sabat ang mga matatanda." Diba? And then, na-realize ko din, oo no, sometimes, nane-neglect natin na bigyan ng importansya ang children as a human being too. Kailangan nilang ma-respect, kailangan din nilang magalang, kailangan nilang matanggap kung ano yung dapat nilang tanggapin as a human being, di ba? Kaya kami po, dito may maliit kaming sari-sari store. Lahat ng bumibili sa amin, mula sa pinakabata hanggang sa nag-grade 6, every time na bibili sila, maraming salamat po, ano po yun, di ba? Parang nakakatuwa na yung maliliit na mga paslit ay maramdaman nila na merong nagre-respect sa kanila as they are, 'di ba? Kung ano sila, 'di ba? Kaya si Jesus, dinemonstrate niya sa atin yung value ng mga bata, yung lugar nila sa kingdom of God. Kaya hinayaan niya na nung sinasaway siya, 'di ba? Sinasaway ang mga bata, hindi hayaan niya love. Kasi meron din silang emotion at meron silang uniqueness talaga na marirealize nila, and for sure the power of the Holy Spirit hindi lang para sa mga adult, di ba? Parang baka nililimitahan mo naman ang kapangyarihan ng banal na spirito, nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos na kaya ring hipuin ang puso ng mga bata, di ba? Parang minsan kasi hindi pa kasi nila naiintindihan ito, hindi pa kasi nila nalalaman ito. Ikaw siguro imposible sa iyo, parang
hindi nila maintindihan, but through God, all things are possible, right? Basta parang dapat makita natin yung value ng mga bata at ma-recognize natin yung unique role nila in the Bible. At para mas maging effective Christian teacher tayo sa kanila, ay yung importance nila ay lubos nating malaman. Amen? Nandun yung compassion natin, yung sympathy natin sa kanilang lahat. Okay. So, 5 significant roles of children in the Bible. Ayan. So, meron pong 5 na role ang mga children sa Biblia. Sabi sa Acts chapter 2 verse 39. So, So, 5 significant roles of children in the Bible. Number 1 is covenant receivers. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Sabi niya yon sa Acts chapter 2 verse 39. So, underline the word na for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Yung and for your children, di ba? So, even God recognize yung magiging children mo or our children, o yung ibig sabihin, yung mga bata. Even God recognize them na ang aking mga pangako ay bibigay ko sa iyo, maging sa iyong mga anak, di ba? Kaya, sa pangako ng Diyos, nakalakip lagi doon ang mga bata. Tama ba? Makita natin na hindi nagtatapos yun sa adult, hindi yun nagtatapos sa young people, hindi nagtatapos sa mga senior citizens. Don't neglect, wag nating ma-neglect yung mga children. Kids, yung toddlers, di ba? Kailangan ma-realize natin na for I know the plans I have for you, di ba? And that plans is even for kids and even for children. At umpisahan natin na habang bata sila, unti-unting makita nila, oo nga, God has a plan for me. And I thank my teacher, di ba, na nagtuturo sa akin na may plano pala ang Diyos sa akin, di ba? So, that's a covenant receivers. Ayan. So, number 2, it's a childlike faith. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 3, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. So, God sees, nakita rin ni Lord, di ba? Or God, so, nakita rin ni Lord yung, ano bang attitude ng mga bata? Anong meron sa kanila? Ano ang kababaan ng puso na meron sa kanila? O ano yung merong katatagan ng loob na meron sa kanila? Ano yung pinaka pure heart na meron sa kanila? Even God, nakita niya yon, 'di ba? Kaya nga sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, hangga't hindi kayo maging katulad na mga bata, hindi natin makikita ang never enter the kingdom of heaven, 'di ba? Kaya si Lord mismo, for sure, is the one who created all of us, even children. Alam niya yung proseso natin. Na habang nagiging adult tayo, alam niya yung process na naging kid tayo. Naging children tayo, bata pa tayo, yung pure ng happiness natin, yung agony ng pain natin, di ba? Parang hindi lang tayo mabigyan nun ng candy, o kaya hindi lang tayo makapasyal sa gusto nating puntahan. Grabe na yung pag-iyak natin. Pero kung mabigyan man lang tayo ng even simple lollipop, or just say, nag-thank you sa atin yung mga magulang natin, parang, di ba, parang na-overwhelmed na tayo as a children. Kaya, si Lord talaga nakaantabay siya sa lahat ng proseso ng ating buhay. Pero, naka-highlight ang mga bata. Kaya, dapat sa ating mga children teacher, di ba, makita natin yung, ano ba talaga ang nakita ng Diyos sa mga batang ito. Lord, help me, have mercy on me, for me to na makita din kung ano ang nakita mo sa kanila. Diba? Minsan, pag nagtuturo tayo ng mga bata, hindi lahat ng bata mabait, hindi lahat ng bata madaling suwayin, hindi lahat ng bata ay parang andaling itim.
'Di ba? Nabigyan mo lang ng reward, okay na sila. May mga bata na grabe, super hyper, super kulit, super ganito. And then, how can I handle this one? 'Di ba? Parang, paano ang dapat nating gawin? Pero, even to this one, we need to pray to God na, Lord, what would Jesus do? 'Di ba? WWD, what would Jesus do sa ganitong situation? Am I going to calm? O kailangan ba iwan ko na lang siya, i-neglect ko na lang siya kasi mas marami namang dapat turuang mababait. But see, even Jesus says, kaya niyang iwan yung 70 tupa para sa isang naliligaw. 'Di ba? Kaya kahit sa mga bata, maipakita natin ang kabutihan natin ay hindi lang para sa mabuting mga bata. Na ang kabaitan natin ay hindi lang para sa mabubuting bata. 'Di ba sabi sa Biblia, mamahalin mo lang ba ang mga taong nagmamahal sa inyo? Ibe-bless nyo lang ba ang mga taong nagbe-bless sa inyo? Ano na ang kaibahan natin sa mga taong makasalanan kung yun ang gagawin natin, 'di ba? Sabi niya, bless those who curse and use you. Sabi niya pa nga doon, even to children, parang applicable din yan 'di ba? Tuturuan mo lang ba yung mga mababait na bata? Tuturuan mo lang ba yung mga malilinis na bata? Tuturuan mo lang ba yung madaling itim na mga bata, yung sobrang magalang? Paano na yung mga barumbadong bata na biglang napasyal at biglang napamura, 'di ba? Kaya kailangan ng ating mga puso talaga ay maging katulad ng mga bata na parang lahat ng makita nila ay friend nila, 'di ba? Pag baby nga, parang natural na sa kanila yung sa first na months nila, yung parang 6 months, yung mga sumunod, lahat ng maghahag sa kanila gusto nilang samahan. Hanggang sa makilala nila ng lubusan yung magulang nila, saka sila parang ayaw nang sumama sa iba. So number 3, Christ followers. But Jesus said, let the little children come to me, and do not hinder them. For to such belongs the kingdom of heaven, sa Matthew 19:40. So, yun, wini-welcome ni Lord lahat ng bata. As He welcomed the adult, He also welcomed children. At naka-emphasize kung ano ang kahalagahan ng ugali ng mga bata na dapat nating tularan. Number 4, chosen people. Yeah, kasama sila dyan sa chosen people. Hindi lang tayong matatanda. Kasama sila dyan sa people for sure. Wala namang, hindi naman porque sinabing people, hindi, may age bracket, 'di ba? Na parang 18 years old and up. Hindi, 'di ba? Sapagkat sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim, the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light." 'Di ba? So, ay dung chosen race, syempre, kasama ang mga bata dyan, di ba? The nation, for sure, kasama ang mga bata dyan. Kaya nga, pag nagsisensus tayo, ilan ang mga bata sa loob ng house, di ba? Ilan sila? 5, sulat mo 3, kasi kasama sila sa nation. So, as God, napili sila na maging kasama, tayo din, piliin natin sa loob ng ating bahay-sambahayanan, ang mga bata ay isama sa lahat ng pagbibigay ng kahalagahan. Kung paanong binibigyan ng kahalagahan ng lahat, maging ang mga bata ay ganun din ang ating ipakita sa kanila. Children as blessing in the home. For sure, yeah. Thank you, Lord. Psalms 127 verse 3, "Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward." Oh, is that so? Children pala ay heritage from the Lord. Oh my, I'm so sorry, Lord. Diba? Sometimes, parang akala natin, it's your seed. Diba? Parang, the seed of the mother and the father. That's why I have a fruit like this one. Children pala is our heritage from the Lord. Ito ay pinamana sa atin ng Panginoon na dapat nating ingatan. Kung paano nating iniingatan yung mga museo na pagkatagal-tagal na, di ba? Habang tumatagal, iniingatan nila. Ganon din pala sa mga children. And we should not claim na sa atin ito, I can do all things because this is my children or this is my child, this is my son, this is my daughter. No, pala. This is a heritage from the Lord pala. Na nilagay lang sa ating womb as a reward, 'di ba? Ay, thank you Jesus. Ayan, thank you Lord. Thank you God. So, we should acknowledge na
itong bagay na ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na dapat nating pag-ingatan at pahalagahan. Diba? Katulad ng mga heritage na mga bato, heritage na mga kung ano-anong mga iniingatan sa museo, kahit nga ultimo buto ng mga animals, mga ngipin. 'Di ba? Iniingatan nila 'yon. Paano pa kaya ang may buto na merong buhay, 'di ba? Yung kayang gumawa ng kahit ano. So, that's it. Next po tayo. Ayan. Okay, so meron po tayong dagdag dito. Ayan. Ito yung different Christian generation. O, generation for all times naman, not just Christian, 'di ba? So, this one, mag-umpisa tayo dito sa age 70. 70 plus. Sino sa inyo dyan yung mga 70 plus na? Meron pa po ba dyan 70 plus? O yung talagang, alam nyo, nakakatuwa yun yung mga 70 years old na. Tapos, nagtuturo pa sila ng mga bata. Andun yung passion nila. Meron akong mga kilalang ganun. Ano siguro? So, 'di ba, may mga kunyari yung mother ko po na pastor din, tuwing may makikita siyang mga bata, talagang hindi pwedeng hindi niya turuan. Kahit saan siya pumunta, kahit di niya kilala, talagang tuturuan niya. Tuturuan niya talaga sila. At nakakatuwa, 'di ba, na may mga taong ganon. So, this generation is age 70 plus. And then, ito namang baby boomers, ito yung age 51 to 69. Meron po ba dyan 51 years old na and 69 years old? Diba? Marami akong nakikita ngayon sa Facebook, 49, pero napaka-strong pa nila, napaka-blue. 36, hindi pa ako sali dyan. Medyo bata-bata pa tayo. Ayan, pero yung mga, yan yung mga generation. And then, the generation Y, tignan nyo po yung age ninyo. Kasi, yung iba, akala nila, puro millennial. Yung mga generation, puro millennial. Lahat millennial. Pero may mga, ano para yan, variation ng age. So, sa age 21 to 35, yan, dyan ako pasok. Nasa generation Y. Si Pastor Eric naman, nasa ano na siya. Nasa na si Pastor Eric yan. Sa generation, sa baby boomers? No. Nasa generation X. Ayan. And sa generation Z naman, ito yung mga sinasabi nilang Gen Z. Na akala nila lahat ng generation ay nakapaloob sa generation Z na sinasabing Gen Z. Ang nakapaloob lang pala dyan is yung 6 years old to 20 years old. Ayan. Ayan. Tapos, meron na tayo ngayon. Ito, nalaman lang namin to sa ano namin, grade 7 na anak na, alam mo daddy, sabi niya, nandun na pala ako sa generation alpha. Sabi niya, nasa Gen Z pa lang tayo sabi namin, hindi daddy, nasa generation alpha na ako, sabi niya. So, yung mga grade 7 na ngayon, so yung mga teens, nakasama na sila dito sa generation alpha. So, this one is sneak peek only. We will focus more about this on next week lesson. So, what's that one? Different generation. Okay. Dito natin makikita yung mga different generation. For sure, di ba? Mula sa mga salita, di ba? Yung mga age 74, example lang to, di ba? We prepare proper English if you please. Ito namang sa age 55 to 71, napakalaway, hindi ko masyadong mabasa. Ang sinasabi niya, be cool, o peace, di ba? That's that one. Way out. In this one naman sa age 40 to 54, dito na nauso yung dude, di ba? As if, di ba? Next, sa age 25 to 39, dito na sila yung da, what's up? Parang ako kasi, mahilig ako sa da. Dito, saktong-sakto, that's my age. Pero, I will not, tell the exact age. And then, sa age 10 to 24, sila yung mga, what's that goat? Goat, slay, yan. Nakikita na maririnig ko yan. Slay, yung mga ganyan. Fam, the fire, and then, sa 10 naman, sila yung
This one, the generation I can't understand at all. The alpha generation, 'di ba? Yung parang kasi sometimes nga kung binabasa ko yung mga chat nung anak ko, grabe, ano ba namang YCXYZJ, ano ba may sinasabi nito? Sila lang yung nakakaintindi, di ba? Di ba, sa mga example pa niyan, yung iba't ibang uri ng sasakyan, mga different na kinakasanayan ng mga bata. Nung una, kapag may roller skates ka, very good. Parang yan yung mga age ng mga sikat na mga roller skates noon. Ayan, alam niyo yung age niya yan. O, diba? What's this one? The Frisbee. Ayan, may generation na ganyan. Alam niyo rin yan. Pag Rubik's Cube naman, yan, medyo kay Pastor Eric yan. Sinalasanay. Sa generation namin, I know for sure, bike is the best. Ilang beses yung semplang mo, pero go pa rin. Tapos yung susunod na generation, the Generation C, sila yung may mga folding scooter yan. Kasi yung anak ko, na ano pa yung anak namin, that is not his generation. Yan, basta uso yung mga scooter noon. Tapos dito naman sa Generation Alpha, yung mga fidget spinner, yan, sikat na sikat sa kanila yan. Ayan, mapag-aaralan po natin yan sa mga susunod, mga differentiate, para ma-differentiate yung different stage. So next, theological principles guiding children's ministry. Ayan. So Christian education for children should be guided by certain theological principles. Yeah, we should need it. These principles include understanding that children are created in the image of God, inherently valuable in the need of spiritual growth. Additionally, recognizing the Holy Spirit's role in children's lives and understanding the importance of age-appropriate teaching methods is essential. Diba? Theological principles also emphasize the importance of teaching children about God's love, grace, and salvation through Jesus Christ. By grounding children's ministry in these principles, educators can effectively nurture children's faith and provide a solid foundation for their spiritual development. So, we need theology to guide us. Diba? For ways na akala nila ay nakakapaloob sa Panginoon. Tama? Sometimes, there are also leaders na claiming na I am Jesus Christ and you should follow me. Kahit na anong ipagawa ko sa iyo, sundin ninyo kasi ako na si Kristo. Diba? May nabalitaan ba kayong mga ganyan? So, very important na maging theologically guided tayo sa ating children's ministry. Sometimes, kapag hindi kasi tayo theologically guided, yung sympathy, yung empathy, at yung passion natin sa mga bata, baka ma-mislead tayo. Tama? Mahirap kasi yun. Na, syempre, yung mga bata, parang they are so pure, lahat ng sasabihin mo parang tama sa kanila, sagutin natin yan sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat talaga ay maging tama ang mga bagay na ating ginagawa. Diba? Kasi akala nung iba, pag ginawa yun sa una, okay, pero habang tumatagal, hindi gumaganda. Kaya yung iba, di ba, yung nababalitaan natin. Yan. Sa mga principles na yun, naka-include dun yung understanding that children are created in the image of God. We should understand that we are all created by the image of God. You are fearfully and wonderfully made. Diba? Sabihin mo sa children, kaya ba teacher, ako ay nakakatakot because I am fearfully and wonderfully made. Diba? How can you explain that one to them? Diba? Kasi yung salitang fearfully. Diba? Pero, kaya maghahanap ka ng ibang translation, nahanapin mo yung history, kung bakit nasabi yung fearfully, di ba? Kasi may mga batang matalino, inherently valuable and in need of spiritual growth. Children, kailangan din nila ng growth for their spiritual. And as a teacher ng Christian education for children, ay dapat turuan natin silang lumago sa espiritual. And kasi ang mga bata sa tingin ko, kung minsan hindi pa nila naiintindihan, pero merong power doon.
may power eh. Kasi meron po kaming anak, yung bunso naming anak ay 4 years old na. Parang bago pa lang siya mag-4, tinuruan ko na siya ng Genesis 1:1. God created the heavens and the earth. Ayan, lagi sinasabi. And then, nung nasa ulo niya na yun, very easy lang sa kanya. And then, pumunta naman kami dun sa Proverbs 3:5. Tapos ulitan niya, Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Yun, sa ulo niya. Ngayon, sa ulo niya na. Pero hindi ko na tinuloy yung in lean not on your own understanding. Next time na. Tapos yung pangatlo niya, yung Psalm 23:1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Bago kami matulog, yun yung sinasabi ko. Say thank you to Jesus na. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Ayan. And, tapos, I love you so much. Tapos, magme-memory verse na kami. And then, nakita ko yung power nito. Kasi yung anak namin, mahirap siya makatulog ng maaga. Kasi, di ba nga, generation, na sila, nasa gadget sila, nasana yung mata sa gadget, ganun. And, sometimes yun yung magtitame sa kanila. Tuwing magme-memory verse na siya, pag natapos niya na yung memory verse niyang 3, kasi nasa sa ulo niya na yun, itatap ko na lang yung likod niya, ang bilis niya makatulog. Kaya sabi ko, there is power in the words of God, at kayang-kayang i-apply yun sa mga bata. And every time na meron siyang sakit, pinakita ko na Jesus is our healer. Tuwing may sakit siya, Lord, heal Zion. I know Zion is strong. Ganyan, Zion is strong. Sabi niya, Zion is healed na. Gumagano siya. Kaya tuwing ginagawa natin yun. Kaya every time na magkakasakit si Zion, kailangan pray, ganon. Yun ang niya. Yung kamay mo, ilalagay sa ulo, and then you will pray for yung ulo niya, o kung saan man masakit. So, as a teacher, kailangan makita natin na nag-grow sila sa spiritual nila. At ma-recognize nila yung power ng Holy Spirit sa buhay nila. Ma-understand nila na yung kahit anong age, Jesus is appropriate for everybody. Diba? Na kahit sa mga bata, they need Jesus. Diba? They need Jesus. Kaya nga every morning, magti-thank you kami kay Jesus, si Zion, say thank you to Jesus na, thank you Jesus, ganyan. So, Zion is strong, yes. Parang laging positive yung sinasabi ko. Zion is so healthy, yes. Say thank you Jesus, thank you Jesus. Diba? Kaya parang nakita ko na, even kids need Jesus. So, theological principles also emphasize the importance of teaching children about God's love. They should acknowledge na mahal sila ni Lord at yung salvation ay para sa kanila. Kaya merong isang gabi, sabi ko, parang ang dami ko ng every week, every night na lang, tinuturuan ko na lang ng memory verse sa Zion. Pinatanggap ko na siya. Pinag-pray kami na, Jesus, come into my heart and be my Savior. Tapos sumunod na, Jesus. Sabi ko, parang hindi man niya naiintindihan, pero kailangang ipaunawa ko na sa kanya na kailangan niya si Jesus.